Top 10 Notorious Pirates in History. Welcome to Arvin Polo TV. Sa kasaysayan ng karagatan, may mga pangalan na tumatak sa isipan ng marami dahil sa kanilang walang takot na pamumuno, kahusayan sa pakikipaglaban at kalupitan sa kanilang mga biktima. Sa kabila ng pagiging matindi ng mga trade at civilization sa kanilang panahon, ang mga piratang ito ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan na nagdulot ng takot at hinahangaan ng ilan dahil sa kanilang katapangan at kahusayan sa dagat. Kung kaya't sa video na ito ating kikilanin ang top 10 most notorious pirates in history na naghari sa karagatan, bawat isa ay may sariling kwento ng kalupitan, kayamanan at karangalan sa kanilang hanay. Sila ang mga pinuno ng karagatan na naging kwento sa ating kasaysayan. Kaya tara simulan na natin. Number 1. Edward Teach, also known as Blackbeard. Si Edward Teach, na mas kilala bilang Blackbeard, ay isa sa mga pinaka-notorious at kinatatakutang pirata sa kasaysayan. Siya ay ipinanganak noong bandang 1680 sa England. Siya ay naging tanyag sa kanyang piracy sa mga baybayin ng North America at Caribbean noong 18th century. Mula sa pagiging ordinaryong marinero, siya ay sumapi sa mga pirata sa ilalim ni Benjamin Hornigold noong 1716 at mabilis na umangat sa ranggo bilang kapitan ng sariling barko. Ang Queen Anne's Revenge na isang malaking battleship na may 40 cannons ay naging simbolo ng kanyang kapangyarihan sa dagat na ginamit niya sa maraming matagumpay na pag-atake sa mga merchant ships. Samantala, kilala si Blackbeard sa kanyang nakakatakot na itsura. Siya ay mayroong isang mahabang itim na balbas na tinatali ng mga ribbon at nilalagyan ng mga fuse na sinisindihan bago ang laban upang magmukha siyang demonyo sa mata ng kanyang mga kalaban. Gayunpaman, ang kanyang reputasyon bilang isang malupit at walang awang pirata ay nagdulot ng katakutan sa kanya. Isa sa kanyang pinakakilalang mga ginawa ay ang blockade ng Charleston, South Carolina noong 1718, na kung saan hinarang niya ang pier at kinontrol ang mga barkong papasok at palabas at humihingi ng pantubos mula sa mga taga roon bago niya pinakawalan ang mga barko. Bagaman kilala sa kanyang brutalidad, may mga record na bihira siyang pumatay ng mga bihag at mas pinipili niyang takutin ang mga ito upang sumuko ng walang labanan. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang pirata, hindi rin nagtagal ang kanyang pamumuno. Dahil noong November 22, 1718, natapos ang kanyang karera nang siya ay hinuli at pinatay sa isang madugong labanan sa Ocracoke, North Carolina, ng mga tauhan ni Lieutenant Robert Maynard ng Royal Navy. Sa kanyang kamatayan, natagpuan ng 11 o higit pang sugat mula sa bala at espada sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang ulo ay pinutol at isinabit sa bow ng barko ni Maynard bilang babala sa iba pang mga pirata. Samantala, ang kasaysayan ni Blackbeard ay naging bahagi ng kwento ng mga pirata at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kwento, pelikula at iba pang anyo ng popular na kultura. Ang kanyang pangalan ay nananatiling simbolo ng takot, kapangyarihan at walang awang pamumuno sa dagat. Number 2. John Rackham, also known as Calico Jack. Si John Rackham, kilala bilang Calico Jack, ay isa sa mga pinakasikat na pirate noong early 18th century na nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa kasaysayan ng piracy. Siya ay ipinanganak noong 1682 sa England. At si Rackham ay unang sumikat bilang miyembro ng crew ni Charles Vane, isa ring kilalang pirate sa Caribbean. Samantala, matapos mag-mutiny at agawin ang pamumuno mula kay Vane noong 1718, nagsimula si Rackham na magsagawa ng mga raid sa iba't ibang bahagi ng Caribbean, partikular na sa mga route ng merchant ships. Gayunpaman, ang kanyang natatanging style ng pananamit na gawa sa calico na isang makulay na tela ang nagbigay sa kanya ng palayaw na Calico Jack. Bagamat hindi siya kasing yaman o kasing sikat ng ibang pirates, mas nakilala naman siya sa pagiging mas mahinahon at sa paggamit ng mga diskarte na effective sa pag-capture ng mga barko. Ngunit ang tunay na nagpasikat kay Rackham ay ang kanyang pagiging leader ng dalawang babaeng pirata na sina Anne Bonny at Mary Read, na parehong skilled sa pakikipaglaban at nagkaroon ng mahalagang papel sa kanyang crew na isang pambihirang pangyayari sa panahon na iyon. Samantala, noong October 1720, si Rackham at ang kanyang crew ay na-corner ng Royal Navy sa baybayin ng Jamaica. Sa gitna ng laban, karamihan sa kanyang crew ay lasing at sina Bonny at Read ang pangunahing lumaban. Nahuli sila at dinala sa Port Royal kung saan si Rackham ay nahatulan ng piracy at binitay noong November 1720.
Matapos ang kanyang pagbitay, ang kanyang katawan ay isinabit sa isang gibet bilang babala sa iba pang pirata. Samantala, si Anne Bonny, noong bago pa siya bitayin, ay may sinabi kay Rackham na, "If you had fought like a man, you need not have been hanged like a dog," na naging bahagi ng kanyang kwento. Bukod pa rito, ang flag ni Calico Jack, na may skull at dalawang crossed swords, ay isa sa mga pinakakilalang simbolo ng pirata, na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin sa pop culture. Bagamat ang kanyang karera ay maikli at hindi kasing sikat ng iba pang pirata, ang kanyang koneksyon sa mga babaeng pirata at ang kanyang imahe bilang isang gentleman pirate ay nagbigay sa kanya ng natatanging lugar sa kasaysayan ng piracy. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at intriga na nagpapatunay sa kanyang pagiging isa sa mga iconic na pirata ng kanyang panahon, na sumalungat sa mga tradisyonal na pamantayan at nagpakita ng kakaibang anyo ng pirata. Number 3. Bartholomew Roberts, also known as Black Bart. Si Bartholomew Roberts, mas kilala bilang Black Bart, ay isa sa mga pinaka-notorious at matagumpay na pirate sa kasaysayan na ipinanganak noong 1682 sa Casnewydd Bach, Wales. Sa kabila ng kanyang late na pagpasok sa buhay pirata sa edad na 37, nagawa niyang maging isa sa mga pinaka-prolific na pirata na may higit sa 400 na barkong kanyang inangkin. Nagsimula si Roberts bilang isang ordinaryong seaman bago siya naging bihag o captive ng piratang si Howell Davis sa West Africa noong 1719. Ngunit sa halip na manatiling bihag, siya ay naging paborito ni Davis at kalaunan ay nahalal na kapitan ng kanilang piratang barko matapos mapatay si Davis sa isang ambush. Kilala si Roberts sa kanyang walang takot na diskarte at kahusayan sa pamumuno na nagdala sa kanya ng tagumpay sa maraming laban. Isa sa kanyang pinakasikat na tagumpay niya ay ang paglusob sa baybayin ng Brazil, kung saan sinugod niya ang isang convoy ng 42 na barko ng Portugal at nakuha ang kanilang flagship na tinawag niyang Royal Fortune. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Royal Fortune ay naging simbolo ng kanyang kapangyarihan sa dagat at ginamit niya ito sa kanyang sunod-sunod na pag-atake mula West Africa hanggang Caribbean. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa piracy, si Roberts ay kilala rin sa kanyang matibay na Code of Conduct, na kilala bilang Articles of Agreement, na ipinatupad niya sa kanyang mga tauhan. Ang mga alituntuning ito ay nagpapakita ng disiplina at pagkakapantay-pantay, na naging susi sa kanyang pamumuno at tagumpay. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay ay nagdala rin ng pansin sa Royal Navy, na naghangad na tapusin ang kanyang pamumuno. Samantala, noong February 10, 1722, sa labanan sa Cape Lopez na ngayon ay bahagi na ng Gabon, si Roberts ay napatay ng isang bala sa lalamunan habang nakikipaglaban sa isang British warship na pinamumunuan ni Captain Challoner Ogle. Ang kanyang mga tauhan ayon sa kanilang kasunduan ay itinapon ang kanyang katawan sa dagat upang hindi ito makuha ng mga kaaway. Matapos ang kanyang kamatayan, ang karamihan sa kanyang mga tauhan ay nahuli at binitay, ngunit ang kanyang alamat ay nagpatuloy. Si Black Bart, sa loob lamang ng 3 taon bilang pirata, ay naging isang simbolo ng tapang at tagumpay na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng piracy at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa popular na kultura, na siya ay tinuturing na isa sa mga pinakadakilang pirata sa kasaysayan. Number 4. Anne Bonny. Si Anne Bonny ay isa sa mga pinakakilalang babaeng pirata sa kasaysayan na naging sikat sa kanyang matapang na pakikipaglaban sa mga piracy na barko sa Caribbean noong 18th century. Siya ay ipinanganak noong bandang 1697 sa Cork, Ireland, at siya ay anak ng isang mayamang abogadong si William Cormac at ng kanyang kasambahay. Sa murang edad, lumipat ang kanilang pamilya sa Charleston, South Carolina, kung saan nagtagumpay ang kanyang ama sa negosyo. Kilala si Anne sa kanyang masigla at matapang na personalidad na hindi umaayon sa mga inaasahan para sa mga kababaihan ng kanyang panahon. Nagpakasal siya kay James Bonny noong 1718, ngunit nang siya ay madisappoint sa kanyang asawa na naging spy para sa British government, iniwan niya ito at sumama kay Calico Jack Rackham, na isang kilalang pirata. Samantala, sa ilalim ng pamumuno ni Calico Jack, si Anne ay naging active pirate na kilala sa kanyang husay sa pakikipaglaban at madalas nagbibihis bilang lalaki upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa kanyang pakikipagsapalaran, nakilala niya si Mary Read, na isang kapwa babaeng pirate na nagtatago rin bilang lalaki,
at naging malapit silang magkaibigan at magkasama sa maraming laban. Kilala sila sa kanilang tapang at kadalasan ay sila ang huling lumalaban habang ang iba ay sumusuko. Noong October 1720, ang kanilang grupo ay nahuli ng Royal Navy at dinala sa Jamaica para sa paglilitis. Si Calico Jack at ang iba pang miyembro ng kanilang crew ay binitay, ngunit sina Anne at Mary ay nakaligtas pansamantala dahil sila ay parehong nagdadalang tao o buntis. Gayunpaman, si Anne Bonny ay nawala mula sa mga record ng history matapos ang kanyang mga legal proceedings. May mga haka-hakang siya ay pinalaya ng kanyang ama at namuhay ng tahimik ngunit walang tiyak na ebidensya. Sa kabila nito, si Anne Bonny ay naging kwento sa kasaysayan ng piracy na nagbibigay inspirasyon sa mga kwento, libro at pelikula. Siya ay isang simbolo ng kalayaan at tapang na nagpakita ng kanyang determinasyon sa harap ng mga pagsubok at nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa kasaysayan ng pirata. Number 5. Mary Read. Si Mary Read ay isa sa mga pinakakilalang babaeng pirata sa kasaysayan na nakilala dahil sa kanyang katapangan at pakikipagsapalaran sa Caribbean noong early 18th century. Siya ay ipinanganak noong bandang 1690 sa England. Si Mary ay pinalaki bilang isang lalaki ng kanyang ina upang makuha ang mana ng kanyang yumaong kapatid na si Mark. Kung kaya't lumaki siyang sanay sa mga gawain ng mga kalalakihan at nagtrabaho sa iba't ibang trabaho, kabilang ang pagiging sundalo sa army ng mga Dutch, kung saan ipinakita niya ang kanyang tapang at galing sa pakikipaglaban. Samantala, matapos ang pagkamatay ng kanyang unang asawa, ipinagpatuloy ni Mary ang kanyang buhay sa ilalim ng pagkakakilanlan ng isang lalaki at sa kalaunan ay napunta sa mundo ng piracy sa Caribbean. Nakilala niya si Calico Jack Rackham, isang kilalang pirata, at si Anne Bonny na naging matalik niyang kaibigan at kapwa pirata. Sila ay magkasama at naging isang malupit na forces sa dagat na nagtatago ng kanilang tunay na kasarian habang sumasali sa mga laban. Si Mary ay kilala sa kanyang walang takot na pakikipaglaban na madalas na nagbibihis bilang lalaki upang hindi mapansin at sumasali sa mga laban na madalas niyang pinamumunuan kasama si Anne. Noong October 1720, si Mary Read kasama sina Anne Bonny at Calico Jack ay nahuli ng Royal Navy at dinala sa Jamaica upang imbestigahan. Ang buong crew ay hinatulan ng pagkakapirata at pinarusahan ng kamatayan, ngunit sina Mary at Anne ay nakaligtas pansamantala dahil pareho silang nagdadalang tao o buntis. Ngunit sa kasamaang palad, si Mary ay namatay sa bilangguan noong April 28, 1721 bago pa man isilang ang kanyang anak at siya ay inilibing sa Jamaica. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, si Mary Read ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa kasaysayan bilang isang babaeng nagtagumpay sa isang mundo na dominated ng mga lalaki. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay nagbibigay inspirasyon sa maraming kwento at pelikula at siya ay kinikilala bilang isang simbolo ng tapang, determinasyon at paglaban sa mga hamon ng kanyang panahon. Ang kanyang pangalan ay nananatiling bahagi ng kwento ng mga pirata at ng kasaysayan ng piracy, at isang natatanging kwento ng isang babaeng lumaban at nagtagumpay sa dagat. Number 6. Charles Vane. Si Charles Vane ay isa sa mga pinaka-notorious at kinatatakutang pirata sa kasaysayan, nakilala sa kanyang walang awang pamumuno at matibay na pagtanggi na magpasakop sa mga awtoridad. Siya ay ipinanganak noong bandang 1680 sa England. Si Vane ay lumaki sa panahon ng malawakang piracy sa Caribbean at nagkaroon ng reputasyon bilang isa sa mga pinakawalang-awang pirata ng kanyang panahon. Nagsimula ang kanyang karera bilang pirata sa New Providence, Bahamas, na noon ay isang kilalang taguan o tirahan ng mga pirata. Sumali siya sa grupo ni Henry Jennings na isa pang kilalang pirata at mabilis siyang umangat sa ranggo dahil sa kanyang kagalingan sa pamumuno at kabagsikan sa laban. Noong 1718, naging kapitan si Vane ng kanyang sariling barko at nagsagawa ng mga marahas na pag-atake sa mga barko ng Amerika, France at Spain. Samantala, kilala siya sa kanyang pagtanggi na sumuko sa kapangyarihan ng British Crown kahit na ipinagkaloob ni Gobernador Woodes Rogers ang kapatawaran sa mga pirata na handang sumuko. Sa halip, si Vane ay nanguna sa isang matapang na pagtakas mula sa Nassau, Bahamas at patuloy na ng biktima ng mga barko sa paligid ng Caribbean. Gayunpaman, kilala rin si Vane sa kanyang pakikipaglaban na kasama si Blackbeard. Ngunit habang si Blackbeard ay minsang nagpapakita ng awa,
Si Vane ay kilala sa kanyang brutality sa mga bihag o captives at sa mga crew ng mga barkong kanyang ninanakawan. Ngunit ang kanyang karera ay nagsimulang bumagsak noong November 17, 18 nang ang kanyang barko ay nasira ng isang malakas na bagyo sa baybayin ng North Carolina na nagdulot ng pagkamatay ng karamihan sa kanyang crew. Nakaligtas si Vane ngunit siya ay iniwan ng kanyang mga tauhan sa isang desert island. Kaya't nahuli siya ng isang Spanish ship at dinala sa Jamaica kung saan siya ay dinala sa mga autoridad ng British. Inimbestigahan at hinatulan ng pagkakapirata si Vane at binitay noong March 29, 1721 sa Port Royal, Jamaica at ang kanyang katawan ay isinabit bilang babala sa iba pang mga pirata. Bagaman hindi siya nagkaroon ng malaking kayamanan tulad ng ibang mga pirata, si Vane ay nag-iwan ng marka bilang isang matapang at walang takot na pirata, isang simbolo ng pag-aalsa laban sa autoridad at isa sa mga huling pirata na tumangging sumuko na naglagay sa kanya sa kasaysayan bilang isa sa mga pinaka-notorious na pirata sa piracy. Number 7. Edward Lowe, also known as Ned Lowe. Si Edward Lowe ay kilala rin bilang Ned Lowe, ay isa sa mga pinaka-notorious at kinatatakutang pirate sa kasaysayan, kilala sa kanyang walang awang brutality at matinding pamumuno. Siya ay ipinanganak noong bandang 1690 sa Westminster, London, England. Si Lowe ay lumaki sa hirap at maagang naging kriminal. Nagsimula bilang isang mandirigma sa mga lansangan ng London. Kalaunan, siya ay napadpad sa New England at nagtrabaho bilang seaman. Samantala, noong 1721, sumali siya sa grupo ng mga pirates sa ilalim ni George Lowther at mabilis na umangat sa ranggo, na naging kapitan ng kanyang sariling barko matapos magrebelde laban sa kanyang opisyal. Mula rito, nagsimula siyang sumugod sa mga baybayin ng Atlantic mula New England hanggang sa Caribbean, kung kaya't kilala si Lowe sa kanyang matinding brutalidad, kabilang ang pagputol ng mga daliri, tainga at ilong ng kanyang mga bihag o captives at minsan pa'y sinusunog sila ng buhay. Ang kanyang kasamaan ay nagdala ng takot sa maraming nagtatrabaho sa dagat at siya ay naging simbolo ng terror sa dagat. Isa sa kanyang kilalang barko ay ang Rebecca na kanyang ninakaw at ginamit sa maraming pag-atake. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, si Lowe ay nagtatag ng reputasyon bilang isa sa mga pinakawalang awang pirata na walang pinapalampas na barko sa kanyang route. Gayunpaman, ang kanyang brutality ay naging dahilan ng unti-unting pagkatalo. Dahil noong 1723, pagkatapos ng ilang matagumpay na laban, ang kanyang crew ay naghimagsik laban sa kanya at iniwan siya sa dagat. Samantala, ayon sa ilang ulat, si Lowe ay nahuli ng isang Spanish warship at binitay sa Garrote sa Martinique. Bagaman, may ibang versyon na nagsasabing siya ay nahuli ng mga French at binitay sa isang pampublikong plaza. Gayunpaman, si Edward Lowe ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa kasaysayan ng piracy, hindi dahil sa kayamanang naipon, kundi sa takot na kanyang idinulot. Ang kanyang brutal na pamumuno ay naglagay sa kanya sa listahan ng pinaka-notorious na pirata sa kasaysayan, na isang simbolo ng cruelty at walang takot na pamumuhay sa laban sa batas. Number 8. François l'Olonnais. Si François l'Olonnais, na ang tunay na pangalan ay Jean-David Nau, ay isa sa mga pinaka-notorious at kinatatakutang pirata noong 17th century, kilala sa kanyang walang awang brutality at karahasan. Siya ay ipinanganak noong bandang 1630 sa Les Sables d'Olonne, France. Si l'Olonnais ay nagmula sa isang mahirap na pamilya at ipinadala sa Caribbean bilang indentured servant sa mga colony ng Spain. Nang siya ay makalaya, sumali siya sa mga buccaneer sa Hispaniola at naging isang skilled fighter sa dagat. Noong kalagitnaan ng 1660s, naging kapitan siya ng sariling barko at sumusugod sa mga baybayin ng Spanish Main, ang rehiyon ng Caribbean at baybayin ng Central at South America na kontrolado ng Spain. Samantala, isa sa kanyang pinakakilalang tagumpay ay ang pagsalakay sa mga lungsod ng Maracaibo at Gibraltar sa Venezuela, kung saan siya at ang kanyang mga tauhan ay nagdala ng malalaking yaman matapos pahirapan at patayin ang mga residente at sundalong Espanyol. Kilala si l'Olonnais sa kanyang mga malalang tactics, kabilang ang pagputol ng katawan ng mga bihag upang makakuha ng impormasyon at pagpapahirap sa pinakamasasamang paraan. Ang kanyang walang awang pamumuno ay nagdala ng takot sa buong Caribbean at siya ay naging simbolo ng brutality ng mga pirates noong panahong iyon. Gayunpaman, ang kanyang karera
ay nagtapos nang siya ay nabigo sa isang ekspedisyon patungong Honduras. Dahil habang sinusubukang atakihin ang isang Spanish stronghold, nasira ang kanyang barko at siya at ang kanyang mga tauhan ay napadpad sa lupa, kung saan sila nahuli ng isang tribo ng mga katutubo na kilala bilang mga kanibal. Ayon sa mga ulat, si Lolone ay pinatay at kinain ng mga katutubo, na isang katapusan na itinuturing ng marami bilang angkop na kabayaran para sa kanyang mga krimen. Sa kabila ng kanyang brutality, nag-iwan siya ng hindi malilimutang marka sa kasaysayan ng piracy at naging inspirasyon sa maraming kwento at aklat na naglagay sa kanya sa listahan ng mga pinakakilalang pirata sa kasaysayan. Number 9. Christopher Condent. Si Christopher Condent, na kilala rin bilang Billy One Hand o William Condent, ay isa sa mga kilalang pirata noong early 18th century na nagtaglay ng isang matagumpay at kapansin-pansing karera sa piracy mula sa Atlantic hanggang sa Indian Ocean. Bagaman kaunti ang nalalaman tungkol sa kanyang maagang buhay, si Condent ay nagsimulang maglayag bilang isang ordinaryong marino bago siya naging pirata. Noong bandang 1718, matapos ang isang insidente sa isang barkong British na nag-udyok sa kanya na maghimagsik laban sa kapitan nito. Dahil dito pinili niyang yakapin ang buhay ng piracy. Samantala, sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakuha niya ang kontrol ng isang barko at naglayag patungong Caribbean, kung saan nambiktima siya ng maraming trading ships. Matapos makakuha ng malaking yaman, si Condent ay naglayag patungong Azores at mula roon ay nagtungo sa West Africa, kung saan nakuha niya ang isang mas malaking barko na tinawag niyang Flying Dragon. Sa Indian Ocean, siya ay naging isa sa mga pinakamatagumpay na pirata na nambiktima ng mga trading ships mula sa Mughal Empire, Portugal at Great Britain, na nagdala sa kanya ng malaking yaman at takot mula sa kanyang mga kaaway. Bagaman karamihan sa mga pirata ay nagkaroon ng madugong pagtatapos, si Condent ay nag-retired ng mayaman at walang pending case laban sa kanya. Noong bandang 1721, matapos ang matagumpay na pagnanakaw sa isang barkong Portuges, napagdesisyonan niyang tapusin ang kanyang karera bilang pirata at naglayag patungong Isle of Bourbon na gayon ay Réunion, isang French colony. Dito, ipinagpalit niya ang kanyang kayamanan kapalit ng kapatawaran, nagpakasal sa anak ng isang prominent and French at namuhay ng tahimik sa komportabling buhay. Si Christopher Condent ay isa sa mga rare na pirata na nagawang mag-retired ng mayaman at walang madugong kamatayan, na naglagay sa kanya sa talaan ng mga pinakakapansin-pansing pirata sa kasaysayan. Isang halimbawa ng isang pirata na nagtagumpay hindi lamang sa dagat, kundi pati na rin sa pagtakas mula sa marahas na buhay ng piracy. Number 10. Benjamin Hornigold. Si Benjamin Hornigold ay isa sa mga kilalang pirata noong early 18th century na nagkaroon ng malaking impluensya sa history ng piracy, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang sariling mga pakikipagsapalaran, kundi pati na rin bilang mentor ng ilan sa mga pinakakilalang pirata, kabilang si Edward Teach, mas kilala bilang Blackbeard. Siya ay ipinanganak noong bandang 1680 sa England. Si Hornigold ay nagsimula bilang isang privateer, isang uri ng kapitan na binigyan ng pahintulot ng gobyerno na sakupin ang mga barko ng kalaban sa panahon ng digmaan. Subalit matapos ang War of the Spanish Succession noong 1713, tulad ng maraming privateers, siya ay napilitang lumipat sa piracy upang magpatuloy ang kanyang kabuhayan. Mabilis niyang naipakilala ang kanyang pangalan sa New Providence, Bahamas, na noon ay kilala bilang isang taguan o tirahan ng mga pirata. Samantala, naging kapitan siya ng isang 30-gun ship noong 1716 at sinimulan ang kanyang series ng mga pag-atake sa mga trading ships sa Caribbean at baybayin ng North America. Kilala siya sa kanyang taktikal na diskarte at kakaibang orders na hindi umaatake sa mga barkong British, marahil bilang paggalang sa kanyang pinagmulan o dahil sa kanyang nakaraang tungkulin bilang privateer. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, si Edward Teach ay naging isa sa kanyang mga tauhan at kalaunan ay naging mas kilala bilang Blackbeard. Bagaman hindi kasing brutal ng ibang mga pirata, si Hornigold ay naging matagumpay sa kanyang mga pag-atake, lalo na laban sa mga barko ng France at Spain. Samantala noong 1717, nang mag-alok si King George III ng kapatawaran sa mga pirata, si Hornigold ay isa sa mga unang tumanggap nito at nagpasyang talikuran ang piracy upang maging pirate hunter para sa British Crown. Sa bagong tungkuling ito, tinutugis niya ang mga dating kasamahan na tumangging sumuko
kabilang na si Charles Vane. Bagaman, siya ay naging matagumpay bilang pirate hunter, namatay si Hornigold noong 1719. Matapos ang isang bagyo na sumalanta sa kanyang barko sa paligid ng New Spain na nagresulta sa kanyang pagkakalunod. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay nag-iwan ng isang mahalagang marka sa kasaysayan ng piracy na hindi lamang bilang isang pirata kundi pati na rin bilang isa sa mga unang lumipat mula sa buhay ng krimen patungo sa pagsisilbi sa batas na nagdala ng kakaibang anyo ng hustisya sa kanyang panahon. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa karagatan ng kasaysayan kung saan ating tinalakay ang 10 pinaka-notorious na pirata na naghari sa mga alon at naging kwento ng kanilang panahon. Ang kanilang mga kwento ng tapang, karahasan at walang takot na pakikibaka ay nagbibigay buhay sa misteryo at kaguluhan sa panahon ng mga pirata. Kung may alam kang kwento o paboritong pirata na nais mong i-share, huwag kalimutang i-comment yan dahil gusto naming marinig ang iyong opinyon at kwento. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, at ito ang Arvin Polo TV.